Amen. Praise the Lord. Punin po ating dakilang Diyos. Puri na ang malpanon sa mga awitin na patuloy po natin inahandog sa Kanya. God bless po. At tayo po minamahal ay dadako na po sa napakahalagang bahagi po natin pong palagawain ng pakikinig ng banal salita ng Diyos. Tayo pong akin pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating ordained preacher, Brother Boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahalang Panginoon. God bless you po sa ating beloved MC, beloved preacher, beloved Brother Greg. At ang pinakamataas sa pagsamba, pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, karangalan at kadakilaan ay para sa ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At malugod po akong bumabati sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, sa mga apo, mga manugang ng ating beloved pastor. Magandang gabi po. Patuloy po nating inaalala mga hindi malilimutang aral ng ating beloved pastor, beloved evangelist Wilde Estrada Almeida, at beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa lahat po ng mga minamahal natin mga manggagawa, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ating mga kapatiran, sa lahat po ng mga naabot po ng ating banal na gawain, maging sa ibayong dagat, mga kapatiran natin sa ibang bansa. Magandang gabi po sa inyo mga minamahal. At minsan pa, hiniling ko po, makiisa po tayo sa panalangin upang abutin po tayo ng kahabagan at ng kapangyarihan ng ating pinakamamahalang Panginoon sa pakikinig ng kanyang mga banal na salita. Iniling ko pong manalangin po muna tayo mga minamahal. Opo, dakil at pagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa makapangyarihan pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon, mahal na Panginoon, minsan pa kaming humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian. Malamang patawarin mo po kami, linisin mo po ang aming mga puso, gawin mo kaming karapat-dapat, magdala na yung banal at sagradong salita, bigyan mo na pananampalataya ang mga nanonood, ang mga nakikinig ng mga banal na salita. Mahal na Panginoon, abutin mo po sila at dalangin po namin. Mahal na Panginoon, pagalingin mo po ang kalmatagay na karamdaman, bigyan mo sila ng pananampalataya at aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Hallelujah. Amen and amen. Kindly, maminamal, buksan muna natin pambungan na talata dito sa Galatia 6, talatang 7 hanggang 9. Kindly, beloved preacher, beloved Greg. Amen. Praise the Lord. God bless po. Mahal dito po, basahin po natin sa Galatia 6:7 hanggang 9. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napapabiro, sapagkat ang lahat ng inasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Sapagkat ang naghasik na sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapwat ang naghasik sa Espiritu ay sa Espiritu mag-ani ng buhay na walang gan. Sa 9, at huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsipag-ani tayo, kung hindi tayo manghihimagod. Amen. Purihin pong ating pinakamamala pa nung maminamalang ating pong paksa ay pamagatan po nating in due season we shall reap. Sa tamang panahon, maminamahal, ay aani tayo. Ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, wag po tayong mangimagod sa paggawa ng mabuti. Kung ang sanlibutan, maminamahal, kung mga taong di naglilingkod sa Diyos, dahil sa kanilang pagsisikap, sa kanilang pagtsatsaga, ay inaani po nila yung kanilang pagtsatsaga, ang kanilang pagsisikap. Ang iba po sa kanila umuunlad, sumasagana ang buhay dahil sa kanilang pagsisikap sa buhay. Lalo na po tayong mga anak ng Diyos, mga minamahal. Ang Diyos ay hindi liko. Sabi nga ng Hebrews chapter 6 verse 10, ang Diyos ay hindi liko para limutin ang ating mabubuting gawa, na hanggang sa ngayon ay nagsisipaglingkod tayo sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang Diyos ay hindi napapabiro. Kung anong iasik ng tao, ay siya naman niyang aanihin. Kung ikaw ay nag-asik, mga minamahal, ng laman, sabi, aani ka ng kasiraan. Ang ibig sabihin ng laman, mga minamahal, ay yung pong nasa Galatia. Yan po yung nasa Galatia, mga minamahal, kapitulo 5, talatang 19 hanggang 21, yung pita ng laman. Sabi, ang lahat na nag-asik na sariling laman ay mag-aani ng kasiraan. Aani niya lahat ng ginagawa niyang kasamaan, katulad ng pakikapid, pagnanakaw, pangangalunya, at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sabi, hindi sila magpamana ng kaharian ng Diyos. Yan po yung tinanim nila, yung laman. Ngunit tayo po yung nag-asik ng Espiritu. Sabi ng Biblia, tayo po yung aani ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon.
Kaya kung para sa kanila, yung ginagawa po natin ay pag-uubos lang ng oras, pagsasayang lang ng panahon, maminamal, tandaan niyo po, ang Diyos ay hindi liko para limutin ang ating mabubuting gawa. Kaya sabi rito, huwag tayong mangimagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisiani tayo kundi tayong mangimagod. Ito pong ginagawa po natin, maminamal, ito po ay mabuti. Meron kang panahon makinig ng salita ng Diyos, meron kang panahon na maglingkod sa Panginoon, meron kang panahon manalangin, magpuri, dumalo sa banal na gawain. Yan po, maminamal, ay wala nang pinakamabuti sa lahat ng mabuti na ginagawa natin kundi ang paglilingkod sa Diyos. Kasi kung gumagawa ka ng mabuti, tumutulong ka sa kapwa, pero hindi ka naglilingkod sa Diyos, yan po ay walang kabuluhan. Nonsense po yan. Para ka lang naglalagay ng bagay, mabuting bagay sa butas na lalagyan. Pero kapag naglilingkod ka sa Diyos, maminamahal, may panahon ka para sa Panginoon, hindi nasasayang yung paggawa mo ng mabuti, pagtulong mo sa kapwa, maminamahal, at gumawa ka ng mga bagay para sa kapakanan ng iyong kapwa, nakatulong ka sa kanila, hindi nawawalan, maminamahal ng gantimpala ang ginagawa mong mabuti sapagkat gagantimpalaan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun ang pagkakaiba na gumagawa ng mabuti na naglilingkod sa Diyos at yung gumagawa ng mabuti na hindi naglilingkod sa Diyos. Para lang sila naglalagay ng butas ng mabuting bagay sa butas na lalagyan. Kaya sabi rito, maminamahal, sa paggawa ng mabuti, sabi rito, we must learn patient. Kailangan maminamahal natin ang tinatawag na pagtitiis. Sabi ng Biblia, huwag tayong manghimagod sa paggawa ng mabuti. Sabi rito sa 2 Chronicles 15:7 at mamaya tungayan natin ng James chapter 5 verse 10 up to 11. Tungayan po natin ang mga unang mananampalataya na naglingkod sa Diyos. Maminamalong kapanahunan nila Elias, kapanahunan nila Job, kapanahunan ng mga taong matutuwid noon, kailanman hindi sila nangimagod sa paggawa ng mabuti. Kaya naman, maminamal, tinamasa po nila ang kabutihan. Sila po, maminamal, ay nagmana ng buhay na walang hanggan. At siya po ay bago siya nagmana ng walang hanggang buhay sa piling ng Diyos, pinasagana po ang buhay niya habang nandito po sa ibabaw ng lupa. Basahin po natin yung mga talata. 2 Chronicles 15 verse 7 at dito sa James chapter 5 verse 10 up to 11. Kindly. Dito po sa 2 Chronicles chapter 15 verse 7, ngunit magpalakas kayo at huwag manglata ang inyong makamay, sapagkat ang inyong magawa ay gagantihin. Amen. Dito po sa Santiago 5, talatay 10 at 11. Kunan ninyong halimbawa ng pagbabata at ng pagtitiis, mga kapatid, ang mga propeta na nagsipagsalita sa pangalan ng Panginoon. 11, na ito tinatawag nating mapapalad ang nagtiis. Inyong nabalitaan ang pagtitiis ni Job at inyong nakita ang pinapangyari ng Panginoon kung gaano ang lubos na pagkahabag at ang pagkamawain ng Panginoon. Amen. Yan po, maminamahal. Kaya sabi ng Biblia, we must learn patient. Kailangan matutunan po natin, maminamahal, ang tinatawag na pagtitiis. Dahil sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, hindi po natin karakadaka na kakamtin agad ang gantimpala. Kasi minsan susubukin pa tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga ng banal na kasulatan, kayo'y magpakalakas at huwag manglata ang inyong mga kamay, lahat ng gawa natin gagantihan ng ating mahal na Panginoon. Nakita nyo, maminamal, sabi ng Biblia, na ang pagtitiis ni Job, nabalitaan natin ang pagtitiis ni Job, maminamal, kung paano siya sinubok ng ating mahal na Panginoon, namatay ang kanyang 10 anak, naubos ang kanyang mga ari-arian, maminamal, ang kanyang kamelyo, ang kanyang mga tupa, ang kanyang baka, lahat po yun ay nauwi, maminamal, sa wala. Ninakaw po ng mga tulisan, ang iba po ay nasupok sa pamagitan ng apoy, talagang pati ang kanyang asawa, maminamahal, ay nilayasan siya. Pero sabi ng banal na kasulatan, hindi po nangimagod sa paggawa ng mabuti si Job. Ang sabi niya, purihin ang mahal na Panginoon, nagpuri pa rin siya. Sabi niya, purihin ang mahal na Panginoon. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din ang bumawi. Purihin ang mahal na Panginoon. At hindi nagkasala si Job. Aminamal. Kaya sinabi, ibinigay siyang halimbawa. Kasi bakit si Job ang binigyan na halimbawa sa patungkol sa pagtitiis?
Sabagat sa lahat po ng mga mananampalataya na nakasulat sa banal na kasulatan, wala nang pinakamahirap na pagtitis, maminamahal, kundi ang pagtitis na ginawa ni Job, maminamahal. Imagine, napakasarap ng buhay niya, napakasagana. Siya po ang isa sa pinakamayaman, maminamahal, nung kanyang kapanahunan. Siya po ang pinakamapalad. Mayroon siya 10 anak, mayroon siya magandang asawa, mayroon siya maraming mga ari-arian, mayroon siya mga katuwang, mga kaalipin na naglilingkod sa kanya. Pero maminamahal, sa isang iglap, naubos ang kanyang ari-arian. Namatay ang kanyang 10 anak, nawala ang kanyang mga ari-arian, ninako ng mga tulisan, ang kanyang mga alagang hayop, ang iba po'y nasupok, at ang kanyang asawa, mga minamalay, iniwan siya. At higit sa pinakamahirap na naranasan ni Job, nagkaroon siya ng bukol, mga minamal mula ulo hanggang paa. Talagang iniwasan siya, pinagtawanan siya, mga minamahal, talagang pinandirian siya ng kanyang mga kaibigan, ng kanyang mga kakilala. Pero sabi ng banal na kasulatan, si Job po ay pinagpala ng ating malapanon sa kanyang uling wakas, sapagkat maminamahal, hindi niya kailanman sinisi ang Diyos. Ang kanyang tinitignan, maminamahal, yung gantimpala na nasa langit. Hindi niya na iniisip, maminamahal, na ibabalik pa ng Diyos yung nawala sa kanya. Ang kanyang mindset, ang kanyang isip, ay yung gantimpalang nasa langit. Sabi nga na Roma 8, talatang 18, ang pagtitis natin sa kapanahunang ito ay hindi kayang ikumpara sa gantimpalang naghihintay sa atin. Yun po ang nakapokus kay Job, maminamahal. Hindi niya iniisip na bibigyan pa siya ng gantimpala ng mahal na Panginoon. Pero, at tulad po, maminamahal, ng katapatan ng Diyos. Tingnan nyo, kung maidadagdag natin yung talata sa Job 42, maminamahal, talatang 11 hanggang 13, maminamahal, matutungayan po natin kung paano pinagpala ang uling wakas ni Job. Sabi ng banal na kasulatan, hindi niya na minimiti na ibalik ng Diyos yung nawala sa kanya. Pero, maminamahal, totoo sabi ng Biblia, ang Diyos ay hindi liko para limutin ang ating mabubuting gawa na ipinakita niya, maminamahal, o ipinakita natin sa kanyang banal na pangalan. Sabi po rito, maminamahal, kung mababasa po natin ang Job, Kapitulo 42, simulan natin ng 10 hanggang 12. Dito po sa Job chapter 42 verse 10 up to 12. At inalis na mo, Panginoon, ang pagkabiyag ni Job, nang kanyang idalangin ang kanyang mga kaibigan, at binigyan ng Panginoon si Job na makalawa ang higit na dami kaysa tinatangkilik niya ng dati. Na magkagayon nagsiparoon sa kanya ang lahat niya mga kapatid na lalaki at babae, at lahat na naging kakilala niya ng una, at nagsikain ng tinapay na kasalo niya sa kanyang bahay, at nakipagdamdam sa kanya, at inalis siya tungkol sa lahat ng kasama na pinasapit sa kanya ng Panginoon. Bawat tao na may nagbigay sa kanya ng isang putol na salapi, at bawat isa'y ng isang singsing na ginto. Sa gayoy pinagpala ng Panginoon ang huling wakas ni Job, na higit sa kanyang pasimula, at siya'y nagkaroon ng 14,000 tupa, at 6,000 kamelyo, at 1,000 tuwang na baka, at 1,000 asnong babae. Amen. Amen. Nakita nyo, maminamahal, ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po, maminamahal, ay pwedeng mangyari sa atin. Kaya hindi po tayo dapat, maminamahal, nang iimagod. We must learn patient. Sabi, wag tayong mangimagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat tayo'y aani kung di tayo mangimagod. Narito, tinatawag natin mapapalad ang mga nagtitiis. Inyong nabalita ng pagtitiis niyo, ba't inyong nakita at pinapangyari ng Panginoon kung gaano ang lubos na pagkabag at pagkamaawain ng ating dakilang Diyos, ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, pangawakan po natin ang mga pangako ng ating mahal na Panginoon. Hindi siya liko para limutin ang ating mabubuting gawa. Kung mababasa pa natin dito sa Psalms chapter 27 verse 13 up to 15, hanggang 14, maminamahal, 13 to 14, sabi rito, maminamahal, hindi tayo dapat manghina, hindi dapat tayo manlupaypay, mga minamahal, sapagkat ang Diyos, maminamahal, ang magbibigay sa atin ng kagantihan sa lahat ng ating ginagawa o anuman ang mga dumarating na sakripisyo at hirap na ating ginagawa na paglilingkod sa mahal na Panginoon. Sabi rito, Psalms 27, 13 and 14, kaya hindi basahin natin. Dito po sa awit, Kabanatay 27, talatay 13 hanggang 14.
Ako sana'y nang lupaypay, kundi ko pinaniwalaang makita ang kabutihan ng Panginoon sa lupain ng may buhay. Sa 14, magantay ka sa Panginoon, ikaw ay magpakalakas at magdalang tapang ang iyong puso. Oo, umasa ka sa Panginoon. Amen. Kaya sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, kung tayo po ay hindi aasa sa kabutihan ng ating mahal na Panginoon, kundi po natin paniniwalaan na makita ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon, maaring nanghina na tayo, maaring nalupaypay na po tayo. Gaya ng mga ibang mga Kristiyano, mga minamahal, na nabalitaan natin tumalikod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Marami akong kilalang mga Kristiyano dati nagsimulang mainit, na naglingkod sa mahal na Panginoon, pero hindi na po sila nakapagpatuloy. Kaya nga sabi ni David, ako sana'y ng lupaypay, kung hindi ko pinaniwalaang makita ang kabutihan ng Panginoon. Kung hindi niya pinaniwalaang makita ang kabutihan ng mahal na Panginoon, dapat nanlupaypay na rin siya. Pero sabi ng banal na kasulatan, magantay tayo sa Panginoon at tayo magpakalakas at magdalang tapang ang ating mga puso at umasa sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat tandaan niyo po, maminamahal, kailanman ang Diyos ay talagang marunong tumupad sa kanyang mga pangako. Sabi nga ng Biblia, maminamahal, tinatandaan niya ang kanyang mga salita upang ito po ay ikanyang isagawa. Yan po'y nasa Jeremias 1:12. Tinatandaan ng ating pinakamamahal na Panginoon ng kanyang mga gawa upang kanyang maisagawa sa atin. Kaya nga, ang dapat po natin gawin, maminamahal, unang-una, we must learn patient. Matuto tayo, maminamahal, na magtiis. Matuto tayong magtiis. Pangalawa, we must trust Him whatever happens in our lives. Tayo po, maminamahal, ay magtiwala sa Kanya. Maminamahal, ano man ang mangyari sa ating buhay. Tandaan po natin, mga minamahal, we are in the good hands. Tayo po ay nasa mabuting kamay ng ating mahal na Panginoon. Hindi tayo dapat, mga minamahal, nag-aalinlangan. Hindi po tayo dapat nawawala ng tiwala. Mga minamahal, kung ang diablo, mga minamahal, pinagkakatiwalaan ng mga hindi mananampalataya, ibinibigay nila yung kanilang buhay, alang-alang po sa kasaganaan, alang-alang sa kasarapan ng buhay. Pero tandaan nyo, ang diablo po, mga minamahal, hindi yan, mga minamahal, gumagawa ng bagay na gusto natin na walang kapalit. Ang kapalit niyan, mga minamahal, kukunin niya ang iyong kaluluwa para pahirapan magpakailanman sa impyerno. Pero sa atin naman, maminamahal, dito ay magtitiis tayo, susubukin tayo ng ating malapon, pero pagkatapos naman yan, tayo naman, mga minamahal, ay gagantimpalaan ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, lahat ng mga bagay na mabuti na gusto natin mangyari sa buhay natin, ipagkakalob sa atin ng ating mahal na Panginoon. Pero sabi nga ng Biblia, mga minamahal, kailangan muna natin magtiis. We must learn patient. Pangalawa, we must trust Him whatever happen in our lives. Kailangan magtiwala po tayo. Sabi rito, basahin po natin Jeremias 29, verse 11. At dito sa Lamentation 3:26, mababasa po natin dito, mga minamahal, ano man ang mangyari, pagtiwalaan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ang Diyos po ay karapat-dapat, mga minamahal, pagkatiwalaan. Kaya basahin po natin ang dalawang talata muna, Jeremias 29:11 at Lamentation 3:26. Dito po sa Jeremias chapter 29 verse 11. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, na ang mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Amen. Dito po sa Lamentation, Kabanata 3, talata 26. Mabuti nga na ang tao ay umasa at maghintay na tahimik sa pagliligtas ng Panginoon. Amen. Mabuti, mga minamahal, na umasa ang tao na maghintay ng tahimik sa pagliligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang gawin po natin, mga minamahal, tayo po ay maghintay ng tahimik. Alam natin, mga minamahal, ang Diyos, mga minamahal, ay handang tumulong sa atin. We must trust Him whatever happens in our lives. Ang Diyos, sabi ng banal na kasulatan, sapagkat nalalaman ko ang pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Mga minamahal, ang layunin ng ating pinakamamahal na Panginoon sa atin, na mga naglilingkod sa Kanya, bigyan tayo ng pag-asa
sa ating huling wakas. Kaya nga kung ang dyablo, maminamal, pasasarapin ka muna. Ibibigay lahat ng gusto mo, lahat ng kalayawan mo, ang kayamanan, ang lahat ng mga bagay na masarap dito sa sanlibutan, pero ang katumbas naman ay ang kanilang kaluluwa. Mga minamal, parurusahan sila ng magpakailanman sa impyerno. Ang Diyos naman, dito man ay sabi ng Biblia, tayo po ay daranas ng konting pagtitiis, makaranas tayo ng mga konting pagsubok para mapatunayan natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, na tayo po ay handang magtiis alang-alang sa pag-ibig natin sa Kanya. Pero sabi nga na Roma 8:18, ang pagtitiis natin sa kapanahonang ito, hindi kayang ikumpara sa gantimpalang naghihintay sa atin. Sabi rito, idagdag natin Roma 8:18. Dito po sa Roma chapter 8 verse 18. Sapagkat napatunayan ko na ang pagtitiis sa panahon ito hindi karapat-dapat may tumbas sa kwalatiang mahayag sa atin. Amen. Amen. Sapagkat napatunayan ko na ang pagtitiis sa kapanahonang ito ay hindi karapat-dapat may tumbas, maminamahal, sa kalulatiang ihayag sa atin. Tandaan nyo, maminamahal, kahit anong hirap, kahit anong mga sakripisyo, kung mababasa po natin ang banal na kasulatan at maging sa kapanahunan natin ngayon, ay walang maikukumpara sa talagang hirap at sakripisyo na dinanas po ni Job. Si Job, maminamal, ay talagang napakalusog ng kanyang katawan, napakaganda ng kanyang kabuhayan. Siya po may 10 malulusog na anak. Siya po, maminamal, ay may magandang asawa, may mga magandang kabuhayan. Pero imagine, maminamal, na ubos lahat yan. Namatay ang kanyang 10 anak, lumayas ang kanyang magandang asawa. Siya po, maminamahal, ay nawalan ng lahat ng mga ari-arian, ang kanyang mga alagang tupa, ang kanyang mga kambing, ang kanyang mga baka, at ang kanyang mga ari-arian. At bukod doon, maminamahal, nagkaroon po siya ng tinatawag na bukol from head to feet. From head to foot. Mula ulo hanggang paa, maminamahal, talagang pag pumutok yung kanyang bukol, may lumalabas na uod. Pero sabi niya, ang Diyos ang nagbigay sa inyo, ang Diyos din ang mag-aalis. Kaya nga, hindi nasumpungan na nagkasala si Job. Sabi rito sa Psalms 42 verse 5, bakit ka nang lulumo o kaluluwa ko? Bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos sapagkat pupuri pa ako sa Kanya dahil sa kagalingan ng Kanyang muka. Walang dahilan upang tayo manlumo, walang dahilan upang tayo mabagabag. Maminamahal, kapag umaasa po tayo sa ating pinakamamahalang Panginoon. Sabi nga, we are in good hands. Tayo po'y nasa mabuting kamay. Maminamahal, tandaan po natin, ano man ang ating nararanasan ngayon, nasa pagsubok, nasa kahirapan, ano man ang nararanasan po natin, lagi po nating itanim sa isip natin na nasa mabuting kamay tayo ng ating mahalang Panginoon. At hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin makakayanan. Lahat ng mga pagsubok na dumarating sa bawat mananampalataya, maminamahal, ito po ay kontrolado ng Diyos at ito po, maminamahal, ay alam ng mahalang Panginoon na makakayanan natin. Kasi hindi niyan man tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin makakayanan. Alam niya yung ating tinatawag na kapasidad. Bibigyan lang tayo ng pagsubok ng Diyos na sa abot lamang ng ating makakaya. At dapat tandaan po natin, kung naranasan natin ito, ano man ang mga pagsubok na dumarating sa atin, tandaan po natin na hindi ipinahintulot ng Diyos yan kung hindi natin kaya. Ibig sabihin, nakita niya na magtatagumpay ka, nakita niya na kaya mong paglabanan, nakita niya, maminamahal, na balang araw, ikaw po ay taas noo, maminamahal, na magmamalaki sa iyong mga kapwa, sa lahat ng mga taong nakakakita sa iyo, na ikaw, mga minamahal, ay nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon at ikaw ay naging matagumpay at pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Ang pangatlong kailangan natin, sabi, we must learn to see ourselves as good soldiers, athlete, and farmers. Itandaan po natin na ang pagiging mananampalataya, katulad ng sundalo, katulad po tayo ng atleta, at katulad po tayo ng magsasaka. Ganun po, mga minamahal, ang buhay ng mga naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Gaya tayo ng sundalo, gaya tayo ng atleta, at kagaya tayo ng magsasaka. Wala nang pinakamahirap, mga minamahal, na buhay, kundi nasa katangian ng mga taong ito. Pero bilang mga mananampalataya, nasa atin lahat yan. Sinabi ng Biblia, katulad po tayo ng sundalo ni Kristo, katulad po tayo ng atleta, at katulad po tayo ng magsasaka.
Ito po yung nasa 2 Timothy chapter 2, verse 3 up to 7. Basahin po natin. Ito po si kalawang Timoteo, Kabanatay 2, talatay 3 hanggang 7. Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Sino mang kawal na sa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito upang siya'y kalukdan niyaong nagtala sa pagkakawal. At kung ang sino man ay makipaglaban naman sa mga laro ay hindi pinaputungan maliban na kung makipaglabang matuwid. Ang magsasaka na nagpapagal ay siyang kailangan unang makabahagi sa mga bunga. Sa 7, isipin mo ang mga sinasabi ko sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Amen. Nakita nyo, mami, na mga tatlong uri ng tao ang binanggit po rito. Ganyan po tayo. Katulad po tayo, mga minamahal, unang-una katulad po tayo ng sundalo. Sabi, makipagtiis ka sa akin na kahirapan gaya ng mabuting kawal ng ating mahal na Panginoong Kristo. Alam niyo, ang kawal, mga minamahal, sabi, hindi nahalubilo sa mga bagay sa buhay na ito. Pag ikaw ay naging sundalo, hindi ka pwedeng katulad ng mga hindi sundalo, na pwede kang mag-beer house, pwede kang makisalamuha, mga minamahal, sa mga hindi mananampalataya. Kapag sundalo ka, hindi ka pwede makihalubilo, mga minamahal, sa mga yung hindi sundalo na katulad mo, ay mga civilian. Hindi ka pwede magpunta sa mga beer houses kasi hindi mo alam. Mami naman na minamatyagan ka na, hindi mo alam, katulad sa Mindanao, napakaraming mga sundalo, mami na mahal, na hindi natitiis, na hindi sila magpunta doon sa panandaliang aliw. Kaya magpapanggap sila ng mga civilian. Pero pagkatapos po, mami na mahal nilang gawin ang mga kalayawan na yan, sila po'y umuwi na wala ng mga ulo, lalo na sa Mindanao. Pag sila po, mami na mahal, ay nagpunta sa mga mapupulang ilaw, pag uwi nila, wala ng mga ulo. Pero ang mga mananampalataya, sabi ng Banal na Kasulatan, dapat ang mga Kristiyano ay katulad ng kawal. Ang pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay sa buhay na ito. Ang tunay na mga anak ng Diyos, hindi nahalubilo sa kalayawan ng sanlibutan. Hindi ka dapat nakikipagbarkada sa mga hindi mananampalataya. Hindi ka dapat nahalubilo, maminamahal, sa gawaing makasanlibutan, gaya po ng sundalo. At ang sabi, katulad ka, maminamahal na manlalaro. Ang mga manlalaro, ang mga atleta, mga minamahal, sabi, sino man ay makipaglaban naman sa mga laro, ay hindi pinuputungan maliban makipaglabang matuwid. Ang mga atleta, mga minamahal, kailangan wag silang uminom ng alak, wag silang manigarilyo. Kailangan nilang mag-ensayo, kailangan silang madaling araw pa lang, babangon na, magpa-practice, magja-jogging sila para gumanda ang katawan. Bawal po, mga minamahal, ang mga alak, bawal po, mga minamahal, ang magpuyat. Bawal sa kanila yun, talagang nakikipaglaban sila, maminamahal, ng matuwid upang sila'y maputungan at kung makikipaglaban sila ng matuwid. Ganun ang mga tinitiis nila, katulad po nila Pacquiao, bago yan naging matagumpay, maminamahal na boksingero, ang dami niyang isinakripisyo, maminamahal. Kailangan niya magsakripisyo, kailangan niya magising na madaling araw, mag-jogging, mag-ensayo, maminamahal, at mga minamahal, magpaganda ng katawan. Pero tayo po, ang ating pong gantimpala naghihintay sa atin ay ang gantimpala sa buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Gaya ng magsasaka. Ang magsasaka, maminamahal, madaling araw pa lang, babangon na po yan. Titignan niya yung kanyang mga tanim. Didiligan niya, maminamahal, lalagay niya ng insecticide. Lahat, mga minamahal, ng paraan gagawin niya para maging malusog ang kanyang mga pananim. Ganyan din po, mga minamahal, ang buhay ng mga mananampalataya. Sabi, katulad po tayo ng kawal, katulad po tayo ng atleta, at katulad po tayo ng mga magsasaka. Dapat ganun po ang gagawin natin para tayo po, mga minamahal, ay maging karapat-dapat sa harapan ng ating malapan, matanggap po natin ang gantimpala. Dito sa huling talata, maminamal, basahin po natin ang huling talata, Hebrews 10:23. Ano po sabi ng talata ito? Basahin natin huling talata. Hebrews 10 verse 23. Na ating ingatan matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang wag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Amen. Mga minamahal, ito po ang habilin sa atin ng ating dakilang Diyos. Ang sabi, ating ingatan matibay ang pagkilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako.
Pangawakan natin ang pangako ng Diyos, maminamal, kailanman. Sabi nga ng Jeremias, kung idagdag natin sa Jeremias 1:12, maminamahal, ang Diyos ay marunong tumupad sa kanyang mga pangako. Idagdag natin itong muling talata, Jeremiah 1:12. Dito po sa Jeremias, Kabanata 1, Talatay 12, na magkagayon sinabi ng Panginoon sa akin, iyong nakitang mabuti, sapagkat aking iniingatan ang aking salita upang isagawa. Amen. Iniingatan ng ating mahal na Panginoon ang kanyang mga salita para ito'y isagawa. Tapat ang nangako, maminamahal. Tandaan po natin, pag sinabi ng ating dakilang Diyos, pagpapalain ka, pagpapalain ka. Pag sinabi ng ating malapang na magmamana ka ng buhay na walang hanggan, sa kalangitan, maminamahal, magmamana tayo ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos sa kalangitan. Lahat ng mga sinasabi ng Diyos may katuparan sa ating mga gumaganap ng kanyang banal na kalooban. Kaya sa gabing ito, tanggapin niyo